Narito na ang programang pinagkakatiwalaan at handang magbigay serbisyo publiko kanino man. Tugon, aksyon ngayon. Ako si Mar Gabriel at ito ang Responde. Tuwing buwan ng Abril ay pinagdiriwang natin ang Araw ng Kagitingan o kilala rin bilang Araw ng Bataan at Korehidor, kung saan ginugunita ang kagitingan ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nagsakripisyo at nagbuwis ng kanilang buhay noong ikalawang digmaang pandaigdig. Napakahalaga ng pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan. Ito ang araw ng pagdakila sa kabayanihang nagawa ng ating mga bayaning sundalo. Ngunit bago pa ang araw na ito, gugunitain na natin ang pinakamahalagang araw ng mga kababayan nating veterano. Yan ang ating tatalakayin ngayong gabi. Tutok lang. Magbabalik po ang Responde. Nagbabalik po ang Responde at dahil usapang veterano, kasama natin ang kinatawan ng Philippine Veterans Affairs Office na sina retired Major General Raul Caballes, Deputy Administrator, at si Miss Melinda Luna na siyang Chief of Veterans Records Management Division ng PIBAW. Magandang gabi po sa inyo, Sir Ma'am. Magandang gabi din, Mar, at sa iyo mga tagapakinig. Sir, nalalapit na itong pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan at ano-ano ba yung mga particular, bago tong Araw ng Kagitingan, celebrate natin yung Veterans Week. Ano-ano yung mga programa na nakalatag sa atin? First of all, there was an executive order number 203 of 1987 na nagtataga, which declared as a national holiday yung Araw ng Kagitingan on April 9 of every year. Now, this was followed by Presidential Proclamation 466, series of 1989, designating April 5 to April 11 as the of every year as the Philippine Veterans Week. Okay. Sir, ngayong araw mismo, nagsimula itong Veterans Week, no? Ano na yung mga nakalatag nating aktibidad para sa linggong ito? Baka kanina umaga may mga ginawa na tayong activity. May mga pre-Veterans Week activities kami nangyari na, katulad nung nakaraang linggo. Nagkaroon kami ng reenactment sa Camp Aguinaldo Parade Ground regarding yung Battle of the Pockets. Yung Battle of the Pockets happened during the war sa Bataan Peninsula, where the Filipino veterans under the 1st Regular Division won over the Japanese. Okay. There was another pre-Veterans Week activity. Ito yung inauguration ng General Francisco Lecuanang Browsing Room Facility. Itong browsing room facility ito makes available to the public yung mga digitized records na na-scan namin sa US na dinala namin dito sa Pilipinas. There were about 284,000 documents of World War II records na digitized naman sa stage way back noong 2015. Na ngayon, aming na-sort out and consolidated at aming ino-offer ngayon sa public for them to view itong mga digitized record namin sa AFP Museum Browsing Room Facility. And we're very happy about it because we can share many things about the heroism of our World War II veterans. Sir, ito yung mga pinakatampok nung nangyari nung Second World War, sir? Well, actually, these were recognition files. When our veterans applied for their benefits in the US, they were interviewed. Ito po yung mga compilation ng result ng interview to qualify for the benefits na binibigay ng US, which happened in the 1940s and 50s. Okay.
nagkaroon naman kami ng tribute sa mga Filipino veterans. Ito yung alay para sa lola at lola. It is a concert na ibinigay namin sa mga veterano para sa kanilang, para sa kanilang enjoyment at entertainment. Doon po nangyari ito sa AAP Theater. Sir, itong Veterans Week, parang preview pa lang to nung pinaka-main event natin. Yung ka-75 araw ng kagitingan na sa-celebrate natin sa April 9. Yes, Sir, ano na ba yung mga programa na gagawin mismo sa araw ng kagitingan? Okay, from April 5 to April 11, we have a series of commemorative activities. On April 5, yan po ang tinatawag naming sunrise ceremony, which commences the 1 week of celebrating the Veterans Week. The sunrise ceremony is an opportunity for our veterans to remember their fallen comrades who fought during the war. All right. After the sunrise ceremony will be followed by a wreath-laying ceremony. It is our institutional way of venerating our veterans. Okay. And then after that, there will be a parade and review by the Armed Forces of the Philippines dyan po sa Bonifacio Grandstand sa Taguig City. This is a way by which the AFP pays tribute to the senior defenders of the country, yung mga nauna sa kanila. And it is also their way of showing the respect and sinasabi nating pasasalamat na sa mga contribution na binigay nila sa ating bansa at lalo na sa AFP, including their principles and values na ipinakita ng ating mga veterano, which actually shapes what the AFP is now. Sir, sa April 9 mismo, ito isasagawa sa Bataan ulit. Yes. At sinong guest of honor natin, sir? Well, usually the President is the guest of honor. But prior to April 9, sa araw na kagitingan, meron tayong celebration sa Corregidor Island na tinatawag nating a tribute to all Filipino heroes doon sa Filipino Heroes Memorial sa Corregidor Island. Alright? Doon, binibigyan natin ng parangal at pag-alala lahat ng ating bayani. Mula pa ng panahon ni Lapu-Lapu, mga bayani natin ng Filipino-American War, Philippine Revolution, yung mga nakipaglaban sa Korean War, yung mga pinadala natin sa PhilCag noon, sa Vietnam, to provide humanitarian services sa mga Vietnamese, and also yung mga AFP na nakipaglaban para ma-maintain natin ang sovereignty at demokrasya na sa mga panahong ito. So, doon po namin inaalala lahat sila sa Filipinos Heroes Memorial sa Corregidor Island on April 7. Doon po at 9 o'clock. Then and it is followed by, yun nga, nung araw ng kagitingan. Where we pay tribute, we commemorate the heroism of the Filipinos and American soldiers who fought in Bataan. Tuwing April 9, doon po sa Dambangan ng Kagitingan o Shrine of Valor, doon po namin sineselebrate yan sa Mount Samat, sa bayan ng Pilar sa Bataan, where the President, no less than the President of the Republic, is the guest of honor and speaker. Sir, may inaasahan ba tayo na sorpresa ang Pangulo sa ating mga veterano sa araw na yan? Usually, it is a chance where the President renew its commitment to provide adequate care, support para sa mga Filipino veterans natin. Alright. Sige. Sir, after April 9, may nakahanay pa ba na program? Well, after April 9, the next day, April 10,
andyan naman po yung paggunita sa Kapas. Yan po is being held sa Kapas National Shrine. Diyan po sa Kapas Tarlac. Ano? During that ceremony, we commemorate those who experienced the death march. At sa mga namatay na Pilipino at Amerikano na namatay dito sa concentration camp sa Kapas Tarlac, there were about 20,000 Filipino soldiers and about 1,600 American soldiers who died in that concentration camp. So, sa pagkakataong ito, sa paggunita sa Kapas, we commemorate, inaalala natin ang mga sundalo natin at ang mga sundalo Amerikano na namatay dyan sa concentration camp sa Kapas. So, Camp O'Donnell. napakaraming programa pa lang nakahanay, sir, para sa selebrasyon ng ika-75 anibersaryo nitong araw ng Kagitingan. No? At ngayon, nalaman na natin ang mga nakalatag na aktibidad para sa pagdiriwang ng araw ng Kagitingan at sana ay marami ang makiisa sa pagdiriwang na ito. At sa ating pagbabalik, atin naman ang tatalakayin ang mga benepisyo na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga kababayang veterano. Pagbabalik po ang Responde. Ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan ay isa ring araw ng pagpapaalala sa buong mundo na walang mabuting na idudulot ang digmaan o gera. Walang nananalo at natatalo pagdating sa mga labanan. Maraming buhay ang nasasawi at lahat ng buhay sa mundo ay apektado. Ang Araw ng Kagitingan ay isa lang sa pambansang pagdiriwang. Mahalaga ito sa ating mga Pilipino sa pagmulat at pagtataguyod ng mga kabayanihan ng ating mga ninuno sa kasalukuyang henerasyon. Ang Araw ng Kagitingan ay araw nating mga Pilipino. Kaya mahalaga rin na pag-usapan natin ang mga benepisyo ng mga veterano bilang pagpapahalaga sa ginawa nilang sakripisyo para sa ating bansa. Ngayon naman ay makakasama muli natin sina retired Major General Raul Caballes na siyang Deputy Administrator at si Miss Melinda Luna na siyang Chief of Veterans Records Management upang talakayin ang mga benepisyong ito. So ma'am, bago tayo tumungo doon sa mga benepisyo ng mga kababayan nating veterano, sir, may mga naka-line up pa after April 10 na program? Actually, the Philippine Veterans Week ends on April 11 sa tinatawag natin sunset ceremony. It will be at 5 o'clock in the afternoon, where the veterans, their families gather together and reflects on the lives of the veterans that touched their lives. Okay? So, the sunrise ceremony ends with a candlelight and where everybody recites the pledge of patriotism in order to rekindle once more that patriotism and love of country sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa kabataan. Doon po nagtatapos ang Philippine Veterans Week sa April 11 po ng hapon. Sir, ma'am, mayroon ba tayong record niyan? Gaano karami yung mga veterano na buhay pa? Well, we have about 159,744 pensioners. Okay? Sa only about 8,100 plus are World War II veterans. Yan, matatanda yan sila at marami na sa kanila ang namamahalam na. Based on our records, they die at the rate of about 3,000 a year. So, darating po mga within 2 or 3 years siguro, or 4 years, halos lahat yan na mahinga na. Well, they are survived by their surviving spouses, but
in 3 to 4 years, halos wala nang matitira sa kanila. Ang mga age nila, mga gano'n nakatanda? Well, ang pinakamatanda sa kanila, 107 years old eh. Mga isa na lang yun. Tapos, ilan-ilan na lang ang tinatawag natin centenarians. The rest are below 100 at medyo mahihina na at matatanda na talaga. Ma'am, sa inyo, kamusta yung pamimigay ngayon ng mga benepisyo dito sa ating mga veterano? Ang mga benepisyo na tinatanggap ng ating mga veterano. Unang-una, we provide yung old age pension. Yung old age pension was given pagka nag-reach na ng isang veteran yung age 65 years old. At tinatanggap nilang pension ay 5,000 monthly. Pero kapag, alam mo naman, pag yung veterano na mayapa na, ito po ay naililipat sa surviving spouse. Na irregardless yung kanilang edad. Hindi sila maghihintay na maging 65 para ma-avail lang yung 5,000. As soon as the veteran po na namatay, naililipat po sa ating surviving spouse. Yun naman pong disability pension, it is a service-connected disabled arising from the sickness, doon nakakapag-avail yung ating mga veterano. Ito ay dinidetermine din ng PIBAW, ng ating Disability Rating Board, yung kanilang disability. Meron tayong tinatawag na 100%, na wherein ang tinatanggap nila monthly is 1,700. So, yun yung mga, apart from that, meron tayong death pension. Ito yung pension benefit ng yung mga kasunduluhan natin ngayon na killed in line of duty. Ito yung nakukuha ng mga surviving spouse na 1,000 pension benefit din. Tapos yung minor children nila is 500. May mga non-pension benefit tayo, katulad ng burial assistance, na kapag namayapa ng isang veterano, the one who defrayed the burial expenses ay binibigyan natin ng 20,000. Tapos po yung educational benefit naman, entitled ng isang veterano at yung kanya mga dependent up to 6 degree consanguinity o kahit yung apo ng isang 1 full course na sila ay naka-entitled ng 36,000 benefit na kung halimbawa kung semestral yan, tiga 18,000. Oo, 18,000. 18,000. Pero kapag TRISEM, tigna 9,000 po. So, yun yung mga benefit na na-avail nila. Yung hospitalization and healthcare benefits, ito yung bagong benefit namin na ibinibigay ngayon sa mga veterano. Kasi, kaya ako sinasabing bago dahil in-expand namin siya. Ma'am, dito ba sa mga lolo, no, yung mga World War II veterans, may special ano ba sila, benefits na natatanggap? Yung mga World War II veteran, ang special benefit lang na binibigay natin ngayon na para sa kanila, yung in-expand natin yung kanilang healthcare. Pagka sila, karamihan dito, sabi nga ni Sir, matatanda na, iba, pinakamatanda 107 years old. Paano kung wala na yung asawa nila, may pag-asa ba na mapunta sa anak nila yung tinatanggap na benepisyo? Yung mga benepisyo katulad ng halimbawa yung old age pension benefit or yung disability or yung death pension, kung sakasakaling wala nang asawa, pero meron kaming tinatawag na uncollected pension, i-determine ng aming tanggapan kung meron pa kaming amount to be paid doon sa namayapang veterano or doon kahit doon sa asawa ng veterano. Yung benefit na pwede namin ibigay na one-time benefit kung may uncollected pension doon sa heir. Pero wala pong naita-transfer na pension benefit.
Wala pa. Wala po. Yung one-time computation lang ng uncollected pension na due sa heir. So, yun po yung binibigay namin. Yung tinatawag na posthumous benefit. Magkano yung tinatanggap ngayong monthly benefits nitong mga World War II veterans? So ngayon, ang tinatanggap nila yung old age pension na 5,000 plus yung 1,700 na total administrative disability pension. Ito yung 1,700 ay ito yung bagong ibinibigay natin sa World War II veteran na who reaches the age of 70 na sa batas, kinonsidered na natin na they were deemed totally disabled. So, bali, ang total na tinatanggap nila ngayon is 6,700. Ma'am, ito ba, magtaas na to o may plano pa na madagdagan ito sa mga susunod na taon? Alam mo, marami kaming ngayong pagsulong at marami kaming nirefile the bill sa ating House at sa Congress. Katulad nga po ng isinusulong ng PIBAW na magkaroon ng increase yung old age pension benefit. Kasi katulad ng mga World War II veterans, yun lang ang kanilang inaasahan. Wala silang pension benefit sa AFP. So, ang pension nila talagang 5,000 or 6,700 lang. So, ngayon, ang request namin sa ating nirefile namin bill for the increase is 20,000. And para naman sa AFP retirees is 10,000. Ang increase, ma'am, o 20,000 ang monthly? Opo, monthly. Anong pag-asa nito, ma'am, na pumasa to? Alam mo naman sa atin ngayon, let's hope for the best na sana mapagbigyan tayo dahil lahat naman ng veterano ngayon, kung titignan mo, statistically, nasa 8,000 na lang. Sana mapagbigyan tayo ng Kongreso. Na mabigay pa natin yung nararapat nating ibigay na benefit para sa kanila. Ma'am, I understand itong mga World War II veterans, may mga binigay din sa kanilang ang ibang bansa. Ito ba dumadaan din sa PIBAW? Yung mga ito yung binigay ng Amerikano doon sa mga veteranong which qualify doon sa PVEC. Filipino Veterans Compensation. Na kung ikaw ay World War II veteran at ikaw ay ikaw ay Filipino veteran na US citizen na nakatira rito sa Pilipinas, you receive a one-time payment of $9,000. Now, if you are a Filipino veteran living in the US, you are entitled to a $15,000 one-time payment. Okay? Yan po ibinigay ng panahon ni President Obama. Okay. So, bukod dito, sir, ngayon ba may inaasahan pa na baka may kasunod to para sa mga veterano? Well, yung mga hindi nabigyan, they could appeal. Di ba? But may mga sa nag-appeal, meron naman na reconsider. Pero karamihan sa kanila, about 26,000 or more than 20,000 hindi na napagbigyan o hindi na na-consider na mabigyan ng ganong klaseng biyaya. Ma'am, doon sa hospitalization and healthcare benefits, magkano nga ulit yung nakukuha o na ibibigay natin sa mga sundalo natin na wounded in action? Yun yung sa disability pension, yung 1,007. Yung sa death pension, 1,000. Yung sa mga killed in action yan. Yung sa mga wounded in action, yung mga Yung disability pension, na 1,700. 1,700. Tapos, yung kung nasa hospital sila, yung Yung hospitalization. tinatawag nating hospitalization program namin, ito ay binibigyan natin ng healthcare benefit na 1,500 kapag na-confine ng isang veterano within 45 days per year. So, yun po, binabayaran natin on top of the PhilHealth net. Tapos po, meron po tayong mga
mga medical procedure na pwedeng i-reimburse namin. Katulad ng colonoscopy, pwede silang yung sa eye surgery, cataract, angioplastic, yung mga ganun. Yun po ay pwedeng i-reimburse namin. Makukuha nila yung forms sa BMMC o pwede nilang i-download bmmc.gov.ph. Meron pong requirements na kailangan lang isubite katulad ng certification na sila ay veterano at saka yung medical abstract. Pwede na po nilang ma-reimburse yun sa BMMC. Okay. Ma'am, sa ngayon ba may mga programa pa kayong pinaplano na gawin para sa mga veterano natin? Meron kami tinatawag na Veterans Hospitalization Medical Program. Halimbawa, nagkasakit ang isang veterano at na-confine sa hospital, kung sila doon nagpagamot sa accredited hospital ng PIBAW, they are entitled to a subsidy of 1,500 pesos a day for 45 days in 1 year. Okay? On top of that, we reimburse some selected procedures and medical devices na more or less applicable dun sa more common sicknesses ng ating mga veterano. Halimbawa, mga hearing aid. We subsidize yung expenses ng mga veterano natin dyan. Halimbawa, nagpa-heart bypass sila. Well, we subsidize about 200,000 pesos for a heart bypass. Ngayon, kung napa-angioplasty naman, okay? Ang aming subsidy doon is 100,000 for a single stent and about 150,000 for multiple stent. Okay, so yan po partial parang subsidy lang namin, although napakamahal ang magpa-heart bypass. At least somehow with the subsidy we can somehow offset Malaking tulong yung financial burden ng ating veterano. Okay, meron din kaming sinusulong na bill sa Congress to establish 3 more medical centers sa buong Pilipinas. As of now, we have the Veterans Medical Memorial Center, dito located sa Quezon City. In our statistics, about only 24% ng ating veterano could avail of that because of its accessibility to them, But more than 70% are nasa rural areas, nasa probinsya. That's why, to reach out to them, we came up with that program, yung Veterans Hospitalization and Medical Program. Okay? To somehow offset yung pangangailangan ng mga veterano natin, lalo-lalo na yung mga nakatira outside Metro Manila. Meron na kaming nakuha donation na I think it's 5 hectares of land sa Misamis Oriental where we plan to establish a Veterans Memorial Medical Center annex dyan sa Mindanao. Okay, and we intend to do the same for Visayas and Northern Luzon. So nakita namin yan and we are doing something about it. Marami palang mga innovation na mga idinagdag kayo. At saka additional benefit, yung burial assistance. Dati 10,000 lang yan, ibinibigay namin doon sa namatayan. Ngayon, through congressional action, naging 20,000 na po. So, kasi lahat ng benefits ng veterano, they are all legislated. Hindi siya yung basta't ibinibigay namin. All of them are through an act of Congress. So, kung ikasama namin yung mga benepisyo ng veterano, it must be through Congress. Kaya, nagpa-file kami ng bill, year in, year out. Di ba? Just to
just to push more benefit for our veterans. Hindi pala ganun kadali. Hindi ganun kadali. Sa mga veterano at kapamilya nila, sana ay nakatulong ng maigi ang programang ito sa pagbibigay ng impormasyon ukol sa mga benepisyo na maaaring makuha sa ating gobyerno. Sa pagbabalik po ng Responde, atin naman tatalakayin ng iba pang bagong programa ng Philippine Veterans Affairs Office upang lalong makapagbigay ng serbisyo. Tutok lamang po, magbabalik po ang Responde. Nagbabalik po ang Responde, kasama pa rin natin si Retired Major General Raul Caballes na siyang Deputy Administrator ng PIBAW at si Miss Melinda Luna na siyang Chief of Veterans Records Management Division ng PIBAW. Ma'am, pa-discuss na lang kung ano pa ba yung mga innovation na gagawin ng PIBAW ngayon. Lalo ngayon, digital age na tayo. May mga ano ba kayo? May mga innovation ba para mapadali yung pag-claim ng mga benefits nitong mga veterans? Alam mo, isa sa mga programa namin ngayon, yung tinatawag nating PIBAW Skype Validation Program. Ito ay programa natin sa mga pensioners natin na mapabilis at mabigyan sila ng using our technology through internet access na ma-monitor natin yung status, especially now na meron kami mga pensioner residing abroad. There were about 2,811. So meron kaming annual validation na wherein they are required to submit pensioners update form and picture holding newspaper and then photocopy ng kanilang ID. So we now introduce the PIBAW Skype validation. Lahat ng pensioner natin residing abroad, pwede na silang mag-undergo dito sa Skype validation program. Ano-anong dapat nilang gawin? Una, dapat po silang mag-email sa amin requesting for the use of Skype validation. Ang amin pong email address is brmd_score2017@yahoo.com. Kasama po doon sa information na request na kanilang ibibigay yung mga pangalan ng pensioner, yung pong date of birth, at saka yung kanilang preferred schedule date, and then yung kanilang user Skype account o internet account. Kapag po natanggap na po namin yung mga information na yan, we also require them to submit yung e-copy ng pensioners update form at saka yung copy ng government-issued ID, pwedeng sa States or dito sa Pilipinas. As soon as na matanggap po namin yan, i-confirm namin at i-accept namin yung request nila, and then i-schedule na natin yung kanilang Skype validation. So pagka na-schedule na, mga 10 to 15 minutes lang yung transaction, validated na sila, and then makakatanggap sila ng confirmation from us. Ma'am, yung mga bagong retired na mga AFP personnel, gaano ba kabilis na ngayon para makaklaim sila? After retirement, gaano kabilis? After the retirement, kasi normally ang retirement age ng mga kasundaluhan natin is 56. So after reaching the age of 65, they are eligible for the old age pension. So ang ating mga sundalo, hindi na nila kailangang kumuha ng application sa amin. Kasi we were provided ng AFP ng listahan ng retired. So 6 months before sila magiging 65, nakakatanggap na sila sa amin ng application. So pwede para on the date ng kanilang birthday, tatanggapin nila yung initial pension nila. So, ganun nakabilis yung processing. Hindi na nila kailangan ding mag-submit pa ng military service record dahil nga meron lang po kaming listahan ng mga retired na AFP personnel. Opo. Ma'am, ngayon naka-ATM na rin sila, no? Opo, lahat po ng ating pensioner ay tumatanggap po through ATM. Hindi ba nagkakaroon ng problema kayo ngayon, ma'am, sa pagbibigay? Hindi ba na-delay
yung benefits? Wala pong delay sa aming pagbibigay ng monthly pension. In fact, bawat servicing banks namin, may mga date scheduled sila kung kailan ang isang pensioner pwede mag-withdraw. Ma'am, baka may mga additional, sir, may mga additional message pa kayo sa ating mga veterano, o baka kung may mga concern sila, saan ba sila pwedeng pumunta sa opisina nyo? Well, doon sa PIBA validation program ngayon, lalo na kung kayo World War II veteran at may edad na, naka-enroll kami sa PhilPOS Verification Service, where we engage the services of PhilPOS so that yung PhilPOS personnel na or mailman na ang pupunta doon sa bahay nila to validate them. Para hindi na sila magpunta sa opisina para mag-validate. So that is one innovations na program na in-adapt namin. Another is we also have a memorandum of agreement with the Philippine Statistics Authority, where periodically we match our veterans data with theirs sa PSA. So periodically we know kung sino na yung namaalam. So that we can already strike them from the list at ma-prevent natin yung overpayment. Kasi it is also our duty to see to it that only legitimate and genuine veterans receive their pension. Kasi alam mo, once na ma-approve ang pension yan, he received that pension throughout his life. Di ba? So it is our duty to monitor them. Alright, to monitor them. That's why we came out with this validation program. So a major component of that program is pension accountability, where we see to it that only legitimate and valid pensioners receive that pension. So we go to that extent of coming up with programs, partnering with other government agencies to help us monitor their status. So we have the MOA with PhilPOS, we have the MOA with the Philippine Statistics Authority. We share information with the AFP sa Pension Management Information System nila, not only to validate them, but to facilitate yung processing ng claims. Katulad nga sinabi ni Ms. Luna, pagka ikaw AFP retiree at magsi-65 years old ka na, 1 year pa lang sinusulatan ka na namin. And when we require them that mga 1 month or 2 months before you reach the age of 65, magpakita ka na sa opisina. And we only require you to submit your SRS copy of your ID tsaka yung retirement order mo. And kami na ang bahala magproseso. We see to it that on your birth month, when you reach the age of 65, you already receive your pension. So we try to make it as convenient also as possible sa mga prospective pensioners natin. And of course, as I've said, we have partners with other government organizations to help us monitor them. Kasi paminsan pagka namatay na yung veterano, it takes time bago ma-receive namin yung death certificate. And hanggang hindi namin na-receive yung death certificate, tuloy-tuloy naman ang bigay namin ng pension. So nagkakaroon din kami ng problema sa recovery. So we engage the services of this agency to help us. To monitor our pensioner and know their status the soonest possible time. Sir, panghuli, invite na lang natin sila sa mga upcoming activities. Yes, all activities for the Philippine Veterans Week is open to the public. Okay, so magtanong kayo doon sa aming website sa www.pibaw.mil.ph and meron kami mga flyers, at meron kami mga radio stations sa DWDD
where we frequently announce the schedule ng aming mga Events. activities during the Philippine Veterans Week. Ma'am, sir, maraming salamat po sa pag-guest nyo sa amin dito sa aming programa. Maraming salamat din, Mar Gabriel, for this opportunity to keep in touch with our veterans. Ang atin pong nakasama ngayong gabi ay sina retired Major General Raul Caballes na siyang Deputy Administrator ng PIBAW at si Miss Melinda Luna na siyang Chief of Veterans Records Management Division ng PIBAW. Ang paggunita sa Araw ng Kagitingan ay isang paraan upang alalahanin natin ang mga magigiting na Pilipino na nagbuwis ng buhay para sa ating bayan. Ito rin ay isang paraan upang ituro sa mga kabataan ang mga kahalagahan ng ating kasaysayan na siyang naging daan para makamit ang tinatamasa natin ngayong kalayaan. Paggunita sa katapangan at katatagang ipinakita ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na nakipaglaban sa Imperyong Hapon sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Hindi dapat nating hayaang makalimutan ang Araw ng Kagitingan, kaya tayong lahat ay hinihikayat na makibahagi sa isang linggong selebrasyon para sa mga kababayan nating veterano. Ako si Mar Gabriel at ito ang Responde.